Isa po sa pag-uusapan sa ASEAN Summit ang pagtugon ng ASEAN sa epekto ng giyera sa gitnang silangan sa supply ng enerhiya. At mula sa Lapu-Lapu City, saksilan si Nico Sereno ng GMA Regional TV. Nico? Pia, kilalang kaalyado ng Amerika ang ASEAN kaya inaantabayanan na ngayon ang laman ng gagawing joint statement ng ASEAN patungkol sa Middle East crisis. Ang epekto ng giyera sa gitnang silangan na nagpasipa sa presyo ng langis at iba pang serbisyo at bilihin. Ramdam di lang sa Pilipinas, kundi pati sa iba pang miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Isa ito sa mga tatalakayin sa darating na 48th ASEAN Summit sa Cebu. At this summit, I will lead discussions on how the region can bolster regional preparedness, ensure stable energy supply, and accelerate energy diversification to reduce vulnerability to external shocks, including those stemming from the conflict in the Middle East. Sa datos ng ASEAN Center for Energy, mahigit kalahati ng krudong ini-import ng mga miyembro ng ASEAN galing sa gitnang silangan. Itutulak din ni Pangulong Marcos ang pagpapalakas sa food security sa rehiyon gaya ng pagsuporta sa mga magsasaka at MSME. Gayun din ang pagtitiyak ng kaligtasan ng mga ASEAN national. Kabilang sa anila'y prioridad ng Pilipinas bilang chair ng ASEAN ngayong taon ang pagpapatupad ng Memorandum of Understanding para sa isang ASEAN power grid. This basically will lay down the framework, both legal, technical, and even the policy aspect of which to ensure and also pave the way for the connectivity in cross-border trade of electricity through submarine power cable. Mahigpit ang seguridad sa Cebu habang inaantabayanan ang pagdating ng mga world leader para sa 48th ASEAN Summit. May mga kalsada pang isinara ng 15 hanggang 30 minuto para sa convoy ng mga dadalo sa summit. The lockdown is a measure to ensure na mas maigsi pa nga yung pagdaan ng ating mga convoy package, no. We have to provide a convoy package suitable for each head of state according to their requirements. Kumpirmadong dadalo ang 10 heads of state sa ASEAN Summit Leaders Meeting sa Biyernes, May 8. Para sa Myanmar, ang kanilang Permanent Secretary of the Ministry of Foreign Affairs ang dadalo sa summit. We are guided by the leader's decision, the representation of Myanmar status. Dahil sa ASEAN Summit, ay pinalawak pa ng Malacanang ang ipinatutupad na special non-working holiday mula sa Lapu-Lapu City at bayan ng Cordova. Saklaw na rin ito ang lungsod ng Mandaue at Cebu City. Kasalukuyang umiiral na rin ang gun ban sa buong probinsya hanggang sa May 10. Nagsimula nang magtayo ang mga otoridad ng mga staging area sa iba't ibang bahagi ng Metro Cebu. Ang Mandaue City ang itinuturing na transit route na dadaan mula sa Second Bridge, UN Avenue, papunta sa DM Cortez at Uwano Avenue na patungo na sa Cebu City. Sa tabi ng mga nilinis na pader, may mga pinaniniwalaang bagong vandal na nakita. It is where it is, no? Lipiwan na to, unay kayo magbuling-buling. Lipiwan na sa Gyapon, pero hindi mo tayo kontrola na. Bagamat una na ang nilinaw ng NOC na scale down ang ginawang preparations ng Pilipinas sa pag-host nitong ASEAN Summit 2026, umaasa naman ang bansa na magdudulot ang international event na ito na magandang epekto sa ating ekonomiya. At live mula rito sa Lapu-Lapu City sa Cebu, ako si Nico Sereno ng GMA Regional TV, ang inyong saksi.